Ngayon ay ika-14 ng Pebrero 2014 at ilang araw na lamang bagong halalan para sa mga susunod na mamumuno at maglilingkod sa ating universidad. Alamin kung sino ang dapat iboto, suriin ang mga kandidato. Mga Tomasino, ito ang Harapan 2014. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Denise Odiña at ngayong araw ay matutunghayan po natin ang pagdedebate ng dalawang kandidato para sa posisyong Public Relations Officer ng Central Student Council. Ngunit bago ang lahat, para naman sa mga tweets and updates, narito ang ating social media correspondent, Cheryl Bautista. Cheryl? Tama nga yan, Denise. Mga Tomasino, iniimbitahan ko po kayo na makiisa dito sa harapan na nagaganap sa Tanya and T Students Lobby. At i-mention nyo lang po ang @TomcatUST at ang USTC Comelec at gamitin ang ating official hashtag na UST Halalan 2014 upang maibigay natin ang ating mga katanungan sa mga kandidato para sa posisyon na PRO. Balik muna sa iyo, Denise. Maraming salamat, Cheryl. Sa huling araw ng ating pagtatagisang ito, magtatagisang ng galing at paninindigan ang dalawa nating kandidato. Kaya naman, candidates, bibigyan lamang namin kayo ng 1 minuto upang ipakilala nyo sa amin ang inyong mga sarili. Sisimulan natin kay John Jacob C. na nagmula sa Faculty of Engineering at tumatakbo sa ilalim ng partidong Lakas Tomasino Coalition. Jacob, 1 minuto. Go! Hello po, ako po pala si Jacob C. from the Faculty of Engineering, your next Central Student Council Public Relations Officer. With the LTC, meron po kaming 3 major projects. Yung po ay CSC UST App, CSC Help Desk, and Dialogue, Student Admin Forum. Yun po. Maraming salamat, Jacob. Ngayon naman ang ating susunod na kandidato ay si Mark Mautao Yi na nagmula sa College of Architecture at tumatakbo sa ilalim ng lakas ng Diwang Tomasino. Mark, meron ka lamang 1 minuto. Go! Isang malakas diwang pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Mark Mautao Yi mula sa Kolehiyo ng Arkitektura. Tumatakbo bilang inyong Public Relations Officer sa ilalim ng partidong Lakas ng Diwang Tomasino. Handog ko po sa inyo ang 3 programa, ang Tomas Aid Active Information Dissemination, My CSC at ANET o Alumni Network na magsisilbing hakbang upang ating mahikayat na mas maging aktibo ang ating mga alumni. Yun lang po. Maraming salamat, Mark. Yan, nakilala na natin ang ating dalawang kandidato. At upang mas makilala pa natin sila, narito ang ating mga panelists na kasama natin ngayong araw na ito. Una sa kanila mula sa Thomasian Debaters Council, Jericho Salazar. Ang news editor ng Varsitarian, Mr. Red Madrid. At ang Vice President for Service Assurance ng Student Organizations Coordinating Council, Mr. Jeff Acala. Ngayon nakilala natin ang ating mga panelists. Mga Tomasino, simulan na ang harapan. Ngayon para sa unang katanungan, Mr. Jericho. Pagdating sa Student Council, ang gusto niya mangyari ay to lead the students, right, through influence. So, ang nakikita yung problema na nakikita namin ngayon ay yung Student Council ngayon at mga nakaraang Student Council, yung influence nila hindi nakakaabot sa mga ibang klase. Like, there are some people who don't even know the names of these incumbents or they don't even know the names of, well, to be frank, you guys. So, as your role of PRO, that you guys want to disseminate information, how are you or what's your approach into making these people know who you guys are and how you're gonna deal with the information that they deserve to know? Thank you. One more? Yan. So, isa ngayon, ang influence ng Student Council, masasabi natin mababa lang. Kasi in reality, there are a lot of people who do not know who the incumbents are and who do not know who the people who do not know you guys as people who's running, right? So as PROs, how are you going to address those people who, like in classes, that don't know about you guys as incumbents or you guys as student leaders
your platforms, how are you going to cater to those, or how are you going to cater to their need to know what you're about, right? Okay, maraming salamat Mr. Jericho. Jacob, meron ka lamang 2 minuto upang sagutin na ang katanungan. Go! Thank you po for that question. Yun po, through my advocacy, which is the Unified Information Dissemination. Yun po, gagamitin ko po yung CSE USD app na para mas updated po tayo sa mga, para malaman din po nila yung sino po yung mga kikilalanin nila. Mag-i-insert po ako ng maraming like Know Your EBs, mga ganun po, para makikilala po nila tayo. Yun po. Maraming salamat, Jacob. Mark, 2 minuto. Go! Bilang isang public relations officer, hindi lang po namin trabaho ang pag-disseminate ng information. Isa pa po dito isa pong hangarin namin is to reach out and to connect to the people and to the students. So paano po namin yun magagawa is to communicate with them through other means, through social media, by being active, not only in the social media, but also in their respective colleges and in the university. Yun lang po. Maraming salamat, Mark. Ngayon naman para sa katanungan ni Mr. Red Madrid. Hello. Alam niyo naman yung USA isa sa mga top 4 universities or that's due to public perception. Pero yung sa image kasi natin na sa university, we are watered down as a university of hindi tayo ganun kagaling daw compared to the students of UP, Ateneo, and LaSalle. So my question is, bilang sa pangalan nyo, Public Relations Officer. Ang Public Relations kasi pinapaganda, pinapabango yung pangalan ng isang institution. You guys, ano yung gagawin nyo para pagandahin yung public image ng UST? Not only in Metro Manila but also in the provinces. Maraming salamat. Ngayon naman, Mark, 2 minuto. Go! Thank you for that. Actually, I believe the image of UST is not really that bad. In terms of its students, I think UST is a melting pot of different cultures, of different people. I think that enough na po yun na image ng UST na magpapabango or magpapaganda for, sa ibang tao. Maraming salamat, Mark. Sir, may follow-up question? So based on your answer, nasabi mo okay na yung image ng UST. So, you're gonna sit on your laurels at wala kang gagawin kasi sinasabi mo na maganda na yung image ng UST. Are you not going to strengthen? Are you not going to intensify that image? Are you not going to bank on that image? Siyempre, hindi lang po tayo mag-stay doon. Isa pong goal natin is to improve it further. How to improve it further? By the programs and the platforms na aming ilalathala na mag-improve pa further ng image ng UST. Yun lang po. Paano mo nga siya i-improve? In context, how are you going to do it? Not in theory but in practice, paano mo siya gagawin? Ayun nga po, sa mga plataforma po namin at programa na ipapatupad, I believe pag napatupad po namin yun ng maayos, magiging maganda po siyang outcome at magkakaroon pa ng mas magandang image ang UST. Pag nagawa po namin yung mga plataforma at mga programa po yun. Okay. Yun po. Maraming salamat, Mark. Jacob, same question. 2 minuto, go. Salamat po sa tanong na yan. Yun po, bilang PRO, syempre, i-disseminate mo hindi lang yung informasyon, kundi yung Thomasian value. Yun nga po. And through my innovative project, dun po tayo aangat. So, halata naman po kasi aangat na po tayo with the app. So, yun po. Paano tayo aangat with the app? Concrete din. Through innovation. Since technological na yung world, makiki-adapt po tayo. Paano mo siya gagawin? Nga. Kasi yes, we all know that we are in an innovative world. Pero paano mo nga siya gagawin? Kasi tayo, you guys are always saying yung mga idealistic na things. Ang daming mga Thomasians gusto na ng totoo. Kasi for over the years, how many years na, ang naririnig namin, ako for 4 years na, sorry for ranting about this one. Wala ang naririnig ko mga superficialities lang, pero wala talaga into practice. So ikaw, paano mo gagawin? Paano mo isasakatuparan yung innovation na yan na sinasabi mo? Well, in fact po, may nakausap na po ako mga IT specialists na nagagawa po para sa atin. And nakausap ko rin po yung mga
Apple Software Philippines na interested mo naman po sila sa program po natin and they're willing to help para sa app na po to. Yun po. Maraming salamat, Mr. Red Madrid. Okay na po ba tayo dun sa katanungan yon? Maraming salamat po. Ngayon naman, para sa huling katanungan na manggagaling kay Mr. Jeff Acala. Good afternoon, Jacob and Mark. So, ang question ko ay, syempre Public Information Office, Public Relations Officer kayo. Do you have any idea about the branding or the communication plan of the Public Affairs Office? Discuss about it and kung ano yung idea nyo, paano siya magagamit sa communication plan nyo as PRO ng CSC? Maraming salamat, Mr. Jeff. Jacob, isa pa daw po. So as Public Relations Officer, do you have any idea or discuss the public relations plan of the Public Affairs Office? So kung alam nyo na yon, paano nyo siya gagamitin sa communication plan nyo as PRO ng CSC? Ayun. Mr. Jacob, 2 minuto, go! Good afternoon din po sa inyo and maraming salamat po sa tanong na yan. If ever po na, kunwari po malakas po ang ulan, gagawin ko pong makikipag-contact po kay Associate Professor Giovanna Fontanilla para makipag-communicate po sa TV networks and radio para ma-announce po kung may pasok po ba o wala. So yun po. Yung question ko kasi, tinatanong kita kung ano yung ginagamit na public relations tool ng Public Affairs Office. Paano mo siya gagamitin sa platform mo as PRO? Oo. I-discuss mo yung kung ano yung knowledge mo tungkol sa public relations plan, public relations tool ng Public Affairs Office ng UST at paano mo siya gagamitin sa platform mo as PRO. Honestly po, wala po akong alam sa sinasabi niyo po. Pero, syempre po, bilang inyong public relations officer, I'm willing to learn and gagawin ko naman po lahat para ma-disseminate sa inyo ang mga impormasyon na kailangan nyo. Sisiguraduhin ko pong lahat ng impormasyon na to ay ma-disseminate ng mabuti. Yun po. Kailan naman sisimula na alamin yung public relations plan ng Public Affairs Office? As soon as possible po, I will learn it again. I will learn it ASAP po. Yun po. Maraming salamat, Jacob. Okay na po tayo doon, Mr. Jeff. Ngayon naman, Mark, 2 minuto. Go! I think, sorry for that. I think yung ginagamit ngayon ng public relations tool ng ating universidad ay yung mga existing tools within the university like the television, I guess, and the print, and the Varsitarian, the TomWeb, and the existing. I think yun po. And if ever pong malukluk po ako, I'm very, very willing po to coordinate with these people, with these tools to enhance further po yung pag-inform po, pag-disseminate ng information within the university. Yun po. Can you give me a specific public relations tool ng PAU na gagamitin mo, incorporate mo sa platform mo as PRO? Can you give me a specific tool of the Public Affairs Office na gagamitin mo sa platform mo as the PRO? As much as possible, I would like to maximize all the tools given po yung televisions nga po to maximize the use of them in every buildings, in every colleges, as well as yung social media together with TomWeb and other partner po natin sa social media. And syempre, yung pinaka-importante po is yung text brigades. Through this, I think mas may inform po natin ang ating mga kapwa Tomasino po. Follow-up question pa po, Mr. Jeff? Sa text brigade, kasi taon-taon siya, di ba? Ano yung bago ngayon sa text brigade ng CSC? For this year po, I promise po talaga to improve it, to revamp it, na lahat, as in lahat po, at least, I will try na lahat po ng students makatanggap, maka-inform, maging informed through the text, through their cell phones po. Yun po. With more effort po, more push na ma-reach out ang lahat ng students. Concrete sana. Concrete kasi medyo abstract yung answer mo. Tulad ko po, honestly, hindi po ako nakakatanggap ng text updates
from CSC. I think it's very important to have a plan. Kunwari, sa enrollment, sa mga gyms, magkakaroon po tayo ng mga booth, at least mga 3 or more, na masasala talaga lahat ng students, na makukuha lahat ng info nila. And hindi lang po doon, sa bawat colleges, maglalagay din po tayo ng booth to collect their info. And para naman po sa mga freshmen, mabisa po na magkaroon din po tayo ng booth through their freshman orientations po. Yun po. Maraming salamat, Mark. Sa tingin ko may mga katanungan pa ang ating panelists. Mr. Jericho? Alright, your platform sound good. The things that you say, well, they sound good, but it's essentially empty because you just say better and innovation. So this is my question, right? As an individual, without your platforms and without your parties, what is your vision for our school? Because we need leaders who have passion, who want to serve something for our school, and not just rely on other people's plans, right? So as individuals, how do you see yourself running the PRO position? Maraming salamat, Mr. Jericho. Mark, 2 minuto. Go. As an individual person, I think contributing myself, my passion to serve to the university is isa po siyang maganda na pong rason. And as the public relations officer, if ever po, I would like to maximize my talent and my last year po within the university, as it is my 4th year na po. And with this, I think enough na po yung mga experiences ko before working under organizations, under the student council. I think it's enough na po na experience and passion para mag-serve to the bigger Tomasian community po. Maraming salamat, Mark. Jacob, 2 minuto. Go. Thank you po for that question. As an individual po, sa tingin ko naman po, kaya ko naman po. Kasi with the guide of LTC, who gave me the power to choose and a chance to make the change, I will make a change for this university. I will make it better through my platform po. Yun po. Salamat po. Maraming salamat, panelists. At maraming salamat, Mark at Jacob. Ngayon naman, mga Tomasino, narinig nyo na ang panig ng ating mga kandidato sa ating pagbabalik. Pakikinggan naman natin ang pulso ng mga Tomasino. Kaya magbabalik ang Harapan 2014.
Cue mo siya kung kailan na siya pwedeng sumagot, and then cue mo rin siya. Hintayin niyo po yung sabihin ni Dan na Jacob, Mark, 1 minute, go. May ano pa, di ba? JP. JP. Puro joke na lang sa Twitter. Lord help us. Lord help us. Nakakabalo ba kayo? After ng social media, commercial break din ba? Pwede ba mag-CR guys? Thank you. Hello. Ano, Mark Lagamia at Carl Nubla. Nakatutok pa rin po kayo sa Harapan 2014. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataong marinig ang boses ng mga Tomasino. Cheryl? Tama ka dyan dahil hindi lang ang ating mga panelists ang may tanong. Ultimo sa social media site na Twitter ay may tanong ang ating mga kapwa Tomasino. Umpisahan na natin mula kay Mark Lagamia. Ang kanyang tanong, for PRO, what can you say about the Infoblast? What happened with this year's Infoblast? Uulitin ko po, for PRO, what can you say about the Infoblast? What happened with this year's Infoblast? Dabalik sa'yo. Maraming salamat, Cheryl. Candidates, meron lamang kayong 1 minuto upang sagutin ang katanungan na iyon ng ating kapwa Tomasino. Mark, 1 minuto, go. Jacob, 1 minuto, go. Thank you po for that question. Okay naman po ang Infoblast for this year. And alam naman po natin na mahirap yung mag-manage ng 40,000, no? Ang hirap naman pong i-text lahat yun ng 40,000. Pero if ever when elected po, gagawin ko pong lahat para lahat po sila, lahat po ng information ay ma-disseminate po para sa inyo mga kapwa ko Tomasino. Yun po. Maraming salamat, Jacob. Mark, same question. 1 minuto, go. Masasabi ko po na ang Infoblast ay isang magandang proyekto. Ngunit hindi po lahat ng bagay ay perfecto. Masasabi ko pong it still needs improvement. Kasi tulad nga po na sabi ko, isa po ako sa mga estudyanteng hindi nakakatanggap ng text mula sa Infoblast. Marahil mahirap nga talagang mag-text ng 44,000 students. But I think with the passion and your willingness to improve things, magagawa po natin yun ng mas maayos at mas mabisa po. Maraming salamat, Mark. Cheryl, para sa huling katanungan. Maraming salamat da para sa ikalawa at huling katanungan
mula kay Carl Nubla. What part of your credentials qualifies you as a credible public relations officer? Ulitin ko ang tanong. What part of your credentials qualifies you as a credible public relations officer? Balik sa'yo, Da. Maraming salamat, Cheryl. Mark, 1 minuto, go. Una po sa lahat, Una po sa lahat, I think ang credentials ay magandang basehan ng isang tao kung ano siya or kung ano na ang mga nagawa niya. Pero let's not solely base on credentials alone. We should base on the person's passion and willingness and their drive to serve and to learn for the better. Yun po. Maraming salamat, Mark. Jacob, 1 minuto, go. Maraming salamat po sa tanong na yan. Alam naman po natin na hindi po ganun kabilis magsilbi ng over 8,000 students of the Faculty of Engineering. I was very privileged. I was very privileged to be a team head of the academics committee po. And dito ko po naranasan na to work with different kinds of people, with different kinds of attitude. And dito ko po natuto na kung paano mag-adjust sa mga different kinds of people. So, ito po yung bala ko pong dalhin sa CSC po, if ever elected. Thank you. Maraming salamat, Jacob. Maraming salamat, Mark. Narinig na natin ang mga kasagutan ng ating mga kandidato sa inyong mga tanong, mga Tomasino. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating Twitter updates. Hindi pa nagtatapos ang ating programa. Magbabalik ang Harapan 2014. kauna-unahang live proclamation ng mga nagsipagpanalo sa Local at Central Student Council. Local at Central Student Council on Feb 21, 5 p.m. sa inyong Tomcat Television, hatid sa inyo ng Central Commission on Elections in partnership with the National Television. Mark, Jacob, Karina question Sino. stage. Kung pwede kayo mag-follow up, pero huwag masyadong mahaba yung sagot. Okay. Wala pong mag-aaway, walang sitan, wala pong dugutan. Pero sige, pwede po. Jules, mag-ano? Alam ng Chinese yan. Chinese. Ano mo may ito eh? Dapat moderator ka ah. Mangyakang ko ah. Last 1 minute. Wait, wala na tong break? Ay, totoo ba? Sige. Medyo. Ah. Tiis-tiis. Ano yung bote mo, babe? Nakikita sa camera. Naiina ako. Dito na lang ako maiinip. Grabe naman dito. Ayaw magpaigil.
Good luck. Three questions pa ha? Ay, two or three questions. Two main questions. Pero pwede kayo mag-follow-ups. 15 seconds. May credentials pa yan, di ba? 10, Credentials pa. 9, 8, 5, Narito pa rin po tayo sa UST Tanyan Key Lobby para sa Harapan 2014. Ngayon naman, candidates, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang tanungin ang isa't isa tungkol sa mga proyekto o plataforma nyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto and a maximum of 2 to 3 questions, okay? Simulan natin kay Jacob. Anong katanungan mo para kay Mark? Kuya Mark, ano po yung sa tingin yung personal weakness niya po o kahinaan na magiging hindrance sa pagiging possible CSE PRO po? Mark, 1 minuto. Go. Thank you for that question. Meron po ako isang katangian na I'm very honest about. It's that I'm not the most talkative person ever. But I believe being a public relations officer is not about being talkative. It's about reaching out and connecting to the people and doing your job with passion and with effort. Yun po. Maraming salamat, Mark. May follow-up question ka ba doon? Para... Okay, Mark, ano naman ang iyong katanungan para kay Jacob? So, hi, Jacob. For my question, if ever, as public relations officer, how would you handle bad reputation or bad news with regards to the university? Parang paano mo ini-handle, paano mo siyang gagawin good news, or paano gagawin mo? Jacob, 1 minuto. Go. Sa tingin ko naman po, hindi naman po natin may iwasan yung mga bad news talaga paminsan. Like, kunwari, bagyo po. Pero yun nga po, dapat pa rin natin pong dinidisseminate pa rin po itong information na to para aware po yung tayong mga Tomasians. And yun po. Yun po. Thank you. Maraming salamat, Mark. Ay, Jacob, sorry. Sorry, kanina pa ako nagugulo sa inyo eh. Kasi pareho kayo may itsura eh, no? Oo. Kaya naman, bago ang... Pero mga Tomasino, tandaan. Huwag tumingin sa physical na kaanyuan, kundi alamin kung sino ang mga nararapat mamuno sa ating Central Student Council, okay? Ngayon, para sa iyong ikalawang katanungan, Jacob. O, tama na ako, Jacob. Ano ang iyong katanungan para kay Mark? Kuya Mark, what are the constitutional duties of a public relations officer? Constitutional duties. Sorry. Constitutional duties daw ang sabi ni Jacob. Mark, 1 minuto. Go. I'm not entirely sure about the constitutional duties or kung ano man yung technical term na yun. But I believe a public relations officer, yun nga, ang main job niya is to disseminate information effectively and without compromising the quality of the information to the community, to the Tomasians. I think, yun nga po. And also, yun nga, tulad nga po na sabi ko, hindi lang po sa information dissemination natatapos ang work ng isang public relations officer, but you'll also be the face,
ikaw rin na magsisilbing tenga at boses ng mga Tomasino dito sa ating universidad. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat, Mark. Meron ka bang follow-up question doon para Wala po. sa kanya, Jacob? Okay, Mark, anong yung katanungan para kay Jacob? Hi ulit, Jacob. For my last question, with regards to social issues, how would you encourage the students to be more concerned, to be more active? Kasi yung marami naman kasing informed pero hindi concerned or wala silang pake. Pero informed sila. So how would you solve that? Yun lang. Okay. Thank you po for that question. Jacob, 1 minuto, go. Sa tingin ko naman po, para masolusyonan yung problemang yan, is effective and efficient information dissemination. Sa tingin ko naman po, pag na-inform tayo ng mabuti po, dito po parang we are promoting camaraderie na rin po. So, through my platform din po, may improve po natin yung mga ganyan pong mga issue. And, yun po. Thank you po. Maraming salamat, Jacob. May nais ka pa bang itanong kay Mark? Kung wala na, ako naman ang magtatanong. Okay, it's my chance. Oo. Sige. Hindi naman kaila sa atin na may mga itsura ang mga kandidatong nasa harap nyo ngayon. Ngunit, paanong paraan nyo makukumbinse ang mga Tomasino na sa halip iboto kayo dahil sa inyong physical features, ay iboto kayo dahil sa kakayahan nyong mamuno? Jacob, 1 minuto, go. Maraming salamat po sa tanong na yan. Naniniwala naman po na ang pagsisilbi, hindi lang po talaga to sa itsura. Dapat may puso. Puso talaga. So, with the guidance of LTC, alam kong kaya ko na po to face the challenge. Yun po. Thank you. Maraming salamat, Jacob. Ikaw naman, Mark? Good day, Tomasians. I'm here po to ask for your support po. And yun nga po, tulad nga po nasabi, let's not base on looks alone. Let's base on kung ano na yung nagawa nila sa university. Kung gaano na sila ka-experience, yung mga karanasan nila, is it enough? Yun po. Doon po natin ibase kung sino po ang ating mga iboboto at kung sino po ang mga nararapat. Doon na po tayo sa sigurado may napatunayan at subok na po. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Mark at Jacob. Yan, mga Tomasino, nasaksihan nyo na ang panig ng ating dalawang kandidato para sa pagka-PRO ng Central Student Council. Mga Tomasino, nasaksihan nyo na lahat ng mga kumakandidatong kinatawan ng ating konseho. Napakinggan nyo na ang maiinit nilang diskusyon. Kaya naman, nasa kamay nyo na ang desisyon. Maaari nyo din palang tunghayan ang Central Student Council mandatory debate na magaganap sa February 17, 2014 sa QPAV Practice Gym from 1 p.m. to 5 p.m. At abangan nyo rin ang kauna-unahang live proclamation na magaganap sa Feb 21, 2014 na maaari nyong mapanood sa lahat ng mga TV sa lobby at sa Tomcat UST. Mga Tomasino, muli, ako po si Denise Odinya. Alamin kung sino ang dapat iboto, suriin ang mga kandidato. Handog sa inyo ng USC Central Comelec at Tomasian Cable Television, ito ang Harapan 2014.